Matagal na rin akong hindi nakauwi sa Pilipinas. Ilang taon ako nagtrabaho abroad at ngayon nakabakasyon ako. Nagkataon namang inanyayahan ako ng isang bagong kaibigan na nakilala ko sa trabaho. Kung gusto mong makaranas ng tunay na kasayahan, sabi niya, sumama ka sa baryo namin. Pistahan doon. Hindi mo malilimutan. Kaya heto ako, bumaba ng jeep sa isang maliit na sitio sa Capiz. Pagkababa ko pa lang, bumungad agad ang makukulay na banderitas at mga palamuting nakasabit sa bawat bahay. Halos hindi ko akalain na sa gitna ng probinsyang ito, ganito pala kasigla ang pagdiriwang. Mga taong hindi ko kilala ang nagsasalubong sa akin. Nakangiti, parang matagal na akong kaibigan. Ngunit sa pagitan ng mga ngiti, may mga matang mabilis na sumusukat sa akin. Parang sinusuri kung sino ako at bakit narito. Ang baryo ay puno ng halakhak at kantyawan, pero sa ilalim ng saya, may kakaibang bigat na hindi ko maipaliwanag. Para bang ang lihim na nakatagos sa bawat palamuting nakasabit at bawat ngiting nakaharap sa akin. Kinabukasan, pagising ko, sinalubong agad ako ng kalansing na mga kawali. Paglabas ko ng kubong tinuluyan ko, halos buong baryo abala sa pagluluto at paghahanda. Mga lalaki abala sa pagkatay ng baboy. Ang mga babae na may nagluluto sa malalaking kawa ng pagkain. Sa bawat mesa, may mga karne at gulay na hindi ko lahat makilala. Nang tanungin ko, simpleng sagot lang ang nakuha ko. Secret recipe ng pista namin. Habang nagmamasid, bigla kong narinig ang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Parang malalakas na pakpak na umaampas sa hangin. Napalingon ako, pero agad akong tinapik ng kaibigan kong nag-imbita. Paniki lang yan, sabay tawa. Sanay na kami dyan. Sa gitna ng tawa na ng mga bata at sayawan ng mga naghahanda, napansin ko may isang matandang nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Tahimik lang siyang nagmamasid. Hawak ang baston at parang sinusundan ng tingin ang bawat galaw ko. Nang tumama ang tingin niya sa akin, parang dumaloy ang lamig mula ulo hanggang talampakan ko. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang tunay na kasiyahan. Sa gitna ng baryo, nagsindi sila ng mga ilaw na gawa sa bote at karapon. Pinuno ng langis at mitsa. Ang kalsada ay nagmistulang dagat ng kumikislap na apoy. Parang bituin na bumaba sa lupa. Naroon ang tindahan ng kakanin, mga inihaw na isda at baboy, pati mga bote ng alak na ipinamimigay ng libre. May mga batang tumatakbo habang kumakain ng candy at mga matatandang nagsasayawan sa tugtog ng gitara at tambol. Ang kaibigan ko nag-imbita sa akin ay halos hindi mapakali sa dami ng mga kakilala niyang bumabati. Ako na may nakatayo lang, pinagmamasdan ang lahat. Hindi ko maitago ang paghanga, ang sigla, ang saya. Parang walang iniintinding problema ang mga tao dito. Pero sa gitna ng tawanan, may isang pangyayari na hindi ko makalimutan. Isang bata ang biglang nawala. Kanina'y nakikita ko pa siyang kumakain ng mais. Nakatayo sa tabi ng kanyang nanay. Saglit lang ako napalingon. Nang ipalik ko ang tingin, wala na siya. Napansin ko ang ina, nagtatakbo. Hinahanap ang anak niya sa mga tao. Ngunit bago pa siya makasigaw ng tulong, dalawang kapitbahay agad ang lumapit. Tinakpan ang kanyang bibig at bumulong ng kung anong hindi ko narinig. Ilang sandali pa, nakita kong napapikit ang babae at parang tinanggap na lang ang pagkawala ng kanyang anak. Kinilabutan ako. Sino bang makakaya niyon? Ang mawala ng anak at manahimik na lang. Normal lang iyan. Narinig kong may bumulong sa likuran ko. Paglingon ko, ang matandang albularyo pala.
May mga bagay na hindi dapat pakialaman, iho. Saglit ko siyang tinitigan. Gusto kong magtanong, pero mabilis siyang lumakad palayo. Tinangay ng ingay ng sayawan at tugtugan. Naiwan ako nagtataka. Anong ibig niyang sabihin? Sa gitna ng kasayahan, isang malamig na hangin ang dumampi sa batok ko. Tumayo ang balahibo ko at doon ko lang napansin, sa kabila ng musika at tawanan, halos lahat ng tao ay nakatingin sa gitna ng plaza kung saan nagsisimula na mag-ipon ang mga ilaw at tambol. Parang may hinihintay silang simula ng isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Maya-maya, humiwalay ako sa gitna ng kasayahan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humahatak sa akin papunta sa gilid ng baryo. Doon, sa likod ng mga bahay na gawa sa kahoy, mas madilim, mas tahimik. At doon ko siya nakita, isang babae, nakaupo sa bangkito, nakatungo at marahang umiiyak. Ang kamay niya nakatakip sa mukha, pero dinig na dinig ang pighati sa bawat hikbi. Lumapit ako, nag-aalangan. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ko, bago pa siya makasagot. Dalawang kapitbahay ang agad na lumitaw mula sa dilim. Mga babaeng halos kasing edad niya. Agad nilang tinabunan ng yakap ang umiiyak at sabay-sabay silang bumaling sa akin. Ngumiti sila, ngunit malamig ang mga mata. Isa sa kanila ang nagsalita. Pasensya ka na, bisita. May dinaramdam lang siya. Wala kang dapat ipag-alala. Napaatras ako, pero bago sila tuluyang umalis, nakarinig ako ng bulong mula sa babae. Mahina, halos hindi ko marinig. Ang anak ko, siyang alay. Napako ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero mabilis siyang tinakpan ng kamay ng isa sa mga kasama niya. Hinilis sa palayo, at sa isang iglap, nawala silang tatlo sa dilim. Naiwan akong nakatulala. May malamig na pawis sa aking batok. Ang salitang iyon, alay, paulit-ulit na umuukit sa isip ko. Sa di kalayuan, muli kong nakita ang albularyo. Nakatayo siya, nakasandal sa puno, nakatingin sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit sapat na ang tingin niyang iyon para lalo kong maramdaman. May malaking bagay na hindi ko pa nauunawaan at ako mismo'y unti-unting hinihila sa gitna nito. Pagbalik ko sa gitna ng plaza, parang wala namang kakaiba. Masaya pa rin ang tugtugan. Nagsasayawan pa rin ang mga tao. At ang mga bata, abala sa palaro. Parang ako lang ang nakarinig ng mga salitang iyon. Parang ako lang ang may nadarama. Ngunit bago pa man ako tuluyang makihalo ulit, isang kamay ang biglang humawak sa aking balikat. Maigpit. Paglingon ko, ang matandang albularyo. Malalim ang kanyang mga mata. Parang alam niya ang lahat ng iniisip ko. Iyo, marahan niyang sabi, halos pabulong. Huwag kang basta nagtatanong. Ang pista hindi para sa iyo. Napalunok ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Umiling siya. May mga kasunduang hindi mo dapat pakialaman. At kung matalino ka, aalis ka bago pa magsimula ang gabi ng tunay na kasayahan. Sinubukan kong humingi ng linaw. Pero mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng nagdiriwang ng mga tao. Sa bawat hakbang niya, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi para sa akin ang pista. Ngunit paano ako aalis? Imbitado ako rito.
At paano ko iiwan ang kaibigan kong nagdala sa akin? Habang pilit kong ikinukubli ang kaba, ang biglang panlalamig ng hangin. At sa likod ng ingay ng tambol at halakhak, tila ba may umuusal na panalangin. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero malinaw ang boses. At doon ko lang naramdaman, mas lalong bumibigat ang gabi. At mas lalong humihigpit ang tali ng baryo sa aking paghinga. Habang papalapit ang hating gabi, mas lalo pang naging masigla ang baryo. Ang mga palaro sa gilid ng plaza, may kantahan at halos lahat ay abala sa pagkain. Ako man ay inalok ng ilang putahe ng mga kababaihan. Sa una, normal lang ang mga pagkain. Adobo, kaldereta, ginataan. Pero may isa silang nilapag sa harap ko na hindi ko kilala. Isa itong maitim na nilaga. Halos kulay dugo ang sabaw. At ang amoy ay matapang. Parang pinaghalong karne at usok. Tikman mo, Sabi ng isang nakangiting babae. specialty ng pista. Nag-atubili ako. Pero napatingin sa mga tao sa paligid. Lahat sila'y abala. Kumakain. Tumatawa. At halos walang nag-aalinlangan. Kaya dahan-dahan kong isinubo ang isang piraso. Malambot ang karne, ngunit may kakaibang lasa. Mapait, maalat, at may panlasa ng metal na parang dugo. Pinilit kong umiti. Ano bang karne ito? Tanong ko. Nagkatinginan ng tatlong babae. Isa sa kanila ang ngumiti ng malawak, ngunit hindi sumagot. Sa gilid ng aking mata, napansin kong may ilang bisita rin na kagaya ko. Mga hindi taga rito na kumakain ng parehong putahe. Ngunit kakaiba ang hitsura nila. Ang kanilang mga matay tila malabo. Ang kanilang mga kilos mabagal. At ang kanilang mga ngiti parang wala sa sarili. Parang nahihipnotismo sila ng pagkain. Unti-unti kong inilipag ang kutsara at nagkunwaring busog na. Ngunit sa loob-loob ko, bumigat ang aking sikmura. Hindi ko alam kung dahil sa lasa ng kinain ko o dahil sa takot na baka hindi ko gustong malaman kung anong klaseng karne talaga ang niluluto sa baryong ito. At sa likod ng lahat ng ingay, narinig ko muli ang malalim na boses ng albularyo. Hindi ko alam kung sa isip ko lang, "Huwag mong tapusin ang pagkain." Habang naglalakad ako palayo sa kainan, ramdam ko pa rin ang bigat sa sikmura. Ang lasa ng nilagang iyon ay nanatili sa aking dila. At kahit anong tubig ang inumin ko, hindi nawala ang malansang pakiramdam. Sa may gilid ng plaza, nakita ko muli ang matandang albularyo. Nakaupo siya sa bangko, hawak ang isang bote ng lambanog at nakatingin sa kawalan. Ang liwanag ng lamparay bumalot sa kanyang kulubot na mukha at ang mga matay tila hindi natitinag. Lumapit ako, dala ng kuryosidad at kaba. "Tanda," mahinang sabi ko. "Ano ba talaga ang nangyayari rito? Ano ang ibig mong sabihin kagabi na hindi para sa akin ang pista?" Daan-daan siyang tumingin sa akin at matagal akong sinukat ng kanyang tingin bago sumagot. "May mga bagay iyo na mas mabuting hindi malaman," wika niya. "Ngunit dahil nandito ka na, makinig ka ng mabuti." Humugot siya ng malalim na buntong hininga. "Noong unang panahon, ang baryong ito'y halos malipol. Dumating ang mga nilalang na hindi tao, mga gutom na gutom sa laman at dugo. Maraming pamilya ang nawala sa isang iglap. Wala kaming laban. Wala kaming magawa kundi magmakaawa.
Napalunok ako. At doon, patuloy niya, ipinanganak ang kasunduan. Tuwing pista, maghahandog ang baryo ng alay. Isang bisita, isang dayo, o kahit sino mang hindi tunay na taga rito. Kapalit, hindi gagalawin ng mga nilalang ang baryo. Kapalit ng masaganang ani, mas masarap na buhay. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Kaya ka inimbitahan dito, dagdag niya. Hindi dahil kaibigan kanila, kundi dahil kailangan nila ang handog ngayong taon. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung matatawa ko o tatakbo agad palayo. Pero bago pa man ako makagalaw, lumapit siya ng bahagya at bumulong. May paraan para makaligtas, iho. Pero kailangan mong maging matapang kaysa sa lahat ng dumaan dito bago ka. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero ang malamig na titig ng kanyang mga matay nagpaalala sa akin ng isang bagay. Hindi ito biro, at kung totoo ang kanyang sinasabi, baka wala na akong oras. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng albularyo, hindi na ako mapakali. Bumalik ako sa gitna ng pista. Ngunit sa bawat ngiti at bati ng mga tao, para bang may itinatago silang lahat. Ang mga mata nila, dati masigla, puno ng saya. Pero ngayon, tila ba na may nakatagong pagtingin. Yung tipong parang sinusukat nila kung gaano pa ako katagal-tatagal dito. Sinubukan kong lumapit sa kaibigan kong nag-imbita sa akin. Uy, sabi ko, baka pwede na akong bumalik ng Maynila bukas. May aasikasuhin pa kasi ako. Napalingon siya sa akin. Saglit na natigilan bago ngumiti. Pero ang ngiting iyon ay hindi gaya ng dati. Pilit, malamig. Sayang naman, sagot niya. Ngayon pa na pinaghahandaan ng lahat ang gabi ng pista. Isa ka kaya sa espesyal na panauhin? Bakit ka aalis? Hindi na ako sumagot. Tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, mas lalo akong kinilabutan. Habang naglalakad ako palayo, ramdam ko ang mga matang nakasunod sa akin. Kapag lumingon ako, mabilis silang nagtatakip. Nagkukunuring abala sa pagkain o pagtawa. Ngunit sa bawat liko ko, may mga taong parang binabantayan ang galaw ko. Pinilit kong lumayo sa plaza at nagtungo sa mas tahimik na bahagi ng baryo. Doon, narinig ko ang bulungan ng dalawang matandang babae na nakaupo sa harap ng bahay. Hindi nila alam na nasa malapit ako. Handa na ba ang lahat? Tanong ng isa. Oo, Sagot pa ng isa. ngayong gabi. Pipiliin na siya. Wala nang atrasan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ako ang tinutukoy nila. Agad akong umatras. Pinilit na hindi gumawa ng ingay. Ngunit sa bawat takbang ko palayo, mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa hangin. Parang mismong lupa ng baryo humihigop sa akin. Ayaw akong paalisin. At sa mga aninong kumikilos sa dilim ng gabi, may nararamdaman akong presensya. Mga matang hindi tao. Mga matang gutom at sabik. Muli kong naalala ang bulong ng albularyo. May paraan para makaligtas. Pero kailangan mong maging matapang kaysa sa lahat ng dumaan dito bago ka. Nanginginig ang kamay ko. At sa dibdib ko, halos pumutok ang pintig ng puso. Sa isip ko, iisa lang ang tanong. Kung totoo nga ang lahat ng ito, paano ko makakatakas sa baryong ayaw magpakawala? Pagbalik ko sa plaza, halos hindi na ako makasingit sa dami ng tao.
Ang tugtugan ng tambol at gitara'y bumayo sa lupa at bawat hakbang ko'y parang tinutulak ng dagundong na musika. Nasa gitna ng plaza ang mga nagsasayawan, mga kabataan, matatanda, pati mga bata. May ilan pang nakasakay sa mga balikat ng kanilang ama, sumisigaw ng tuwa habang umiikot ang sayaw. Ang paligid ay punong-puno ng liwanag mula sa mga garapon at sulo. Nagkikislapan parang mga bituin na nahulog sa lupa. Sa unang tingin, masaya. Kahit ako'y muntik ng madala ng saya. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang mga mukha ng mga tao, napansin kong may kakaiba. Ang mga ilan kumakagat sa liwanag ng apoy, nangingislap sa paraang hindi natural. Para bang may kumikislap na dilaw at pula na dumaraan saglit bago muling nagiging normal. Minsan, may mga bibig na bumubuka ng masyadong malapad kahit wala namang tawa o sigaw. Anong nangyayari sa akin? Bulong ko sa sarili ko. Ako lang bang nakakakita nito? Pinilit kong humarap ng ibang bisita. Baka sila man ay may mapansin. Ngunit karamihan sa kanila'y parang wala sa sarili. Nakaupo lang, kumakain, nakangiti, at nakatitig sa iisang direksyon, ang entablado sa gitna ng plaza. Doon, unti-unting nagtitipon ang mga matatanda ng baryo. May mga dala silang kandila at palayok na may usok. Isa-isa nilang inilalagay sa gitna na parang may parating na ritual. Sinubukan kong lumapit sa kaibigan kong nag-imbita sa akin. Ngunit bago pa ako makapagsalita, tinapik niya ang balikat ko at ngumiti. "Ito na," sabi niya. "Ito na ang pinakahihintay ng lahat." Tumayo ang balahibo ko. Hindi ko alam kung anong darating. Pero ramdam kong hindi ito simpleng pista. At sa gitna ng ingay at sayawan, napansin kong may katahimikang bumabalot sa paligid. Parang lahat ay hinihintay ang parehong bagay. Sa pagitan ng mga kandila at usok, narinig ko ang isang salita na paulit-ulit na inuusal ng mga matatanda. "Alay. Ay. Ay." Biglang nanlamig ang paligid. At doon ko naisip, baka nga tama ang albularyo. At baka ako na ang susunod. Sa gitna ng plaza, nagsimula muli ang isang sayaw. Ang mga kabataan, nakapila, umiikot sa tugtog ng tambol. Ang mga matatanda na may nakapalibot, nakatingin, nakangiti. Sa una, masaya ang galaw. Ngunit unti-unting nagbago ang ritmo. Ang mga paa ay bumibigat. Ang mga kamay ay kumikibot na parang hindi nakontrolado ng tao. Nakatitig ako habang ang isang lalaki, malaki ang katawan, pawisan, biglang huminto sa pagsayaw. Ang mga mata niya ay kumislap ng mapulang liwanag. Nang ngumiti siya, nakita ko ang matutulis na ngipin na sumisilip sa kanyang bibig. Napasinghap ako. Ngunit bago pa man ako makasigaw, mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig at ngumiti ulit na parang wala lang. Ang mga tao sa paligid, walang reaksyon, parang normal lang. Imposible, bulong ko sa sarili ko. Maya-maya, isa pang babae ang biglang napayuko. Nang itaas niya ang mukha, ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim, parang mata ng hayop. Nakangiti siya diretso sa akin at sa isang iglap, nagbalik muli sa dati. Ramdam ko ang malamig na pawis sa aking likod. Hindi ako mabaling ng tingin. Para bang lahat ng tao ay may tinatagong mukha sa ilalim ng kanilang balat at ako lang ang nakakakita. Tumawa ang kaibigan kong nag-imbita sa akin. "Nagustuhan mo ba? Ngayon pa lang yan. Mamaya, mas lalo pang magiging kahanga-hanga ang pista." Pilit akong ngumiti.
Ngunit sa loob-loob ko, sigurado na ako, hindi pista ng kasayahan ang pinuntahan ko. Isa itong pista ng mga nilalang na hindi tao. At sa gitna ng musika at tawanan, ramdam kong nagsisimula na magpakilala ang kanilang tunay na anyo. Nang matapos ang sayaw, nagpalakpakan ang mga tao. Para bang wala akong nakita. Walang nakapansin na may ilang mata ang nagdilim. Walang nakakita sa matutulis na ngipin na sumilip sa dilim. Ako lang, o baka ako lang ang pinayagang makakita. Habang nakatayo ako sa gilid, isang matandang babae ang lumapit. Nakabarong Tagalog siya na tila inaalikabok ng panahon at may bitbit na kandila sa isang maliit na platong luwad. "Bisita," mahina niyang sabi. Huwag mong ipagsisigawan ang nakita mo. Para mabuhay ang marami, may kailangan magsakripisyo. Nanlamig ako. Anong ibig ninyong sabihin? Sino ang magsasakripisyo? Ngunit ngumiti lang siya. Malamig at iniwan akong nakabitin. Lumapit naman ang isa pang lalaki. Nahalatang isa sa mga nakatatanda ng baryo. Kung tunay kang makikisama, huwag kang magtanong. Mas mabuting manahimik kaysa malaman ang mga bagay na hindi mo kayang tanggapin. Ang mga salitang iyon ay parang talim na bumaon sa aking dibdib. Tumingin ako sa paligid. Ang mga batay abala pa rin sa paglalaro. Ang mga kabataan ay nagsasayawan at ang mga matatanday nagtitipon sa gitna. Para bang ako lang ang nakakaramdam ng pangamba. Ako lang ang naiiba. Dahan-dahan akong umatras, pero naramdaman kong may mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Nang dumaan ako sa isang pangkat ng kababaihan, narinig ko ang isa sa kanila. Mabait naman siya, sayang. Ang isa na may sumagot. Pero kailangan. Kung hindi tayo ang mauubos. Gusto kong sumigaw. Gusto kong takbuhan ng lahat. Pero saan ako pupunta? Ang baryo'y napapalibutan ng kagubatan at ang daan palabas ay malayo, madilim, at hindi ko alam kung makakalayo ako bago pa ako maabutan. Kaya nanatili ako, nakisama, kunwari nakatawa sa mga biro, nakisabay sa pagkain, nakisama sa kanilang kasayahan. Pero sa loob-loob ko, lumulubog ako sa isang bangungot na hindi ko kayang gisingin. Nang humupa ang tugtugan, nagpasya ako maglakad-lakad palabas ng plaza. Gusto kong makalanghap ng hangin, makalayuan lang saglit sa mga matang tila lagi nakamasid sa akin. Ang kalsada'y tahimik, ang mga ilaw ng mga lamparay naglalabo-labo sa hangin. At doon, sa pagitan ng mga kubo, narinig ko ang mga boses. May hinang bulong, halos parang awit na hindi ko maintindihan. Lumapit ako ng dahan-dahan at sumilip sa pagitan ng mga dingding na pawid. May 3 babaeng nakaupo sa sahig. May hawak ng palayok. Sa loob, may usok na tumatakas at may mga pulang dahon at buto na sunod-sunod nilang inihuhulog. Habang inuusal nila ang kanilang dasal, narinig ko ang ilang salitang pamilyar. Alay, dugo, huwag gagalawin ang atin. Pinili kong hindi gumawa ng ingay. Pero may isang bata ang biglang lumabas mula sa likod ng bahay. Nakatingin sa diretso sa akin, walang imik. Ang mga mata niya ay malalaki, maputla, at para bang alam niyang hindi ako dapat naroon. Napaatras ako. Sa sandaling iyon, biglang tumigil ang mga babae sa pagdarasal. Tumayo ang isa, dumungaw sa bintana at halos masilip ako. Agad akong tumakbo pabalik sa plaza. Pilit pinapantay ang hininga. Ngunit kahit nakabalik na ako sa gitna ng kasayahan, hindi na nawawala sa pandinig ko ang mga bulong. At doon ko naramdaman, hindi na ako basta bisita sa baryong ito. Isa na akong bahagi ng kanilang plano.
Tuloy pa rin ang ingay sa plaza. Naglakad ako papalayo hanggang sa marating ko ang dulo ng baryo kung saan nagsisimula ang kagubatan. Gusto ko makita kung may daang palabas kung sakaling kailangan kong tumakas. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin kong kakaiba ang tahimik ng paligid. Wala ni isang kuliglik, wala ni isang huni ng ibon. Tanging ang ihip ng hangin ang naririnig ko. Habang nakatitig ako sa madilim na kakahuyan, may gumalaw. Isang aninong mabilis na tumakbo sa pagitan ng mga puno. Matangkad, payat, at hindi tao ang hugis. Napaatras ako, pero sa halip na lumapit, bigla itong tumigil. Nakaluhod sa lupa. Nakatalikod. Akala ko'y tao. Ngunit nang tumagilid ang ulo, nakita ko ang mahabang dila na lumabas sa kanyang bibig. Dinidilaan ang lupa na parang may sinusundang bakas ng dugo. Mabilis akong tumalikod para bumalik sa baryo. Ngunit doon ko napansin, may dalawang lalaki palang nakatayo sa may daan. Nakaharang, nakatingin sa akin. Mga taga-baryo. Hindi sila nagsalita. Basta lang silang nakatitig. At nang dumaan ako, ramdam kong sinundan nila ang bawat hakbang ko. Pagbalik ko sa plaza, muli kong nakita ang aking kaibigan. Nakangiti siya, pero malamig ang mga mata. Wala kang dapat alalahanin, sabi niya. Mamayang gabi, makikita mo kung gaano ka-espesyal ang baryong ito. Pilit akong umiti, pero sa loob-loob ko, alam kong nakulong na ako. Kahit saan ako lumingon, sa kagubatan man o sa mga tao, pare-parehong may nagtatagong banta. At lahat sila nakatingin lang sa akin. Muling pumailan lang ang tugtugan sa plaza. Ngunit ngayon iba na ang tono. Hindi na ito masiglang sayaw ng mga kabataan. Mabagal ang dagundong ng tambol. Sabay sa may hinang awit ng matatanda. Ang bawat hampas ng tambol ay parang pintig ng puso. Malakas, mabigat, nakakatulig. Sa gitna ng plaza, may inilatag na malaking banig. Doon, unti-unting inilapag ang mga palayok na may usok, mga kandilang nakapila, at mga mangkok na puno ng dugo ng baboy. Ang mga matatanday nakaluhod, nakayuko, tila nagdarasal. Nagsimula silang umawit. Ang mga salitang hindi ko maunawaan ay paulit-ulit. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng baryo. Ngunit may isa akong malinaw na narinig sa pagitan ng kanilang awit. Alay. Lumingon ako sa paligid. Ang mga tao ay parang nasa transo. Ang mga bata kanina ay tumatakbo ay tahimik na nakapila. Ang mga kababaihan nakayuko. Kahit ang mga bisita tulad ko, nakaupo at nakatitig lang. Para bang nawala ang ulirat. At doon ko sila nakita. Dalawang bata. Nakalabas mula sa isang kubo. Hawak sa magkabilang braso ng dalawang matandang lalaki. Mabagal silang lumakad papunta sa banig sa gitna. At ang mga ina nila'y nasa tabi. Umiiyak ngunit walang lumalapit. Walang sumisigaw. Para bang tanggap na nila ang lahat. Gusto kong kumilos. Gusto kong lumapit at pigilan ang lahat. Ngunit para bang mabigat ang aking mga paa. Nakabaon sa lupa. Para bang ang mismong hangin ay pumipigil sa akin. Tumayo ang kaibigan kong nag-imbita sa akin. Nasa tabi siya ng mga matatanda. Nakangiti. Ngayon, sigaw niya. Dumating na ang oras ng pagpili. At ang mga tao ay biglang nagpalakpakan. Ngunit hindi ito tunog ng saya. Ito'y tunog ng sabik. Tunog ng mga nilalang na matagal nang nagugutom. Tumigil ang tambol. Tahimik ang lahat.
At sa gitna ng katahimikan, sabay-sabay na tumingin ang buong baryo sa akin. Habang nakapwesto ang dalawang bata sa gitna ng banig, nagsimulang gumalaw ang mga matatanda. Isa-isa silang tumayo, mabagal, at nagsimulang umikot sa palibot ng plaza. May mga kamay silang nakataas. May mga palad na dumadampi sa kanilang noo, sa kanilang dibdib, sa lupa. Parang may sinasagisag na galaw na hindi ko maunawaan. Ang ilan na may hawak na abo mula sa mga palayok. Ibinahid nila ito sa kanilang mukha, sa kanilang braso, sa leeg. Habang ginagawa nila iyon, sabay-sabay nilang inuusal ang parehong salita. Huwag gagalawin ang atin. Alay. Ang hangin sa paligid ay bumigat. Ang usok mula sa mga palayok ay kumalat, bumalot sa mga taong nakapalibot. Sa ilalim ng manipis na ulap, ang mga mata ng ilang tao ay kumikislap. Para bang lumilitaw ang mga totoong anyo nila saglit bago muling nagkukubli sa balat ng tao. Isa sa mga matatandang lalaki ang lumapit sa mga bata. At dahan-dahan niyang inihip ang abo sa kanilang buhok. Ang mga bata ay hindi umiiyak, hindi rin lumalaban. Para bang tinanggap na nila ang kanilang kapalaran. Sa bawat ikot ng sayaw ng mga matatanda, mas lumalakas ang hampas ng tambol. Mabagal, ngunit mabigat. Parang pinupukpok ang mismong dibdib ko. At habang sumasabay ang buong baryo sa awit, napansin ko ang kanilang mga ngiti hindi ngiti ng kasiyahan. Ito'y ngiti ng mga gutom na hayop, naghihintay ng kanilang kakatayin. Habang nakatingin ako sa gitna ng ritual, naramdaman kong may lumapit sa tabi ko. Ang kaibigan kong nag-imbita sa akin, nakangiti, hawak ang baso ng alak. Hindi ba't kahanga-hanga? Bulong niya. Kahit saan ka magpunta, wala kang makikitang pista na ganito. Ano ba talaga ito? Tanong ko. Halos nanginginig ang boses ko. Anong ginagawa ninyo sa mga bata? Saglit siyang natahimik. Tinignan niya ako ng matagal bago uminom ng isang lagok ng alak. Hindi lahat ng bisita naiintindihan agad, aniya. Pero tandaan mo, kaibigan, mas mabuting tanggapin ang kapalaran kaysa lumaban. Napaatras ako. Kapalaran? Anong ibig mo sabihin? Ngumiti siya, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang ang pagpunta mo rito. Ikaw ang magiging bahagi ng kasaysayan ng baryo. Bago ko pa siya nasagot, muling bumayo ang tambol. Malakas, sunod-sunod, parang babala. At sa sandaling iyon, tumigil ang lahat ng tao. Ang mga matay sabay-sabay na bumaling sa akin. Doon ko na intindihan, dumating na ang oras ng pagpili. Parang biglang bumagal ang oras. Ang tunog ng tambol na kanina ay malakas at tuloy-tuloy, ngayon parang mabagal na pintig ng puso. Sa bawat hampas, sabay-sabay na umaangat at bumababa ang dibdib ng mga tao. Para bang isang nilalang lang silang lahat na sabay-sabay humihinga. Ang kanilang mga matay nakatutok sa gitna, ngunit unti-unting lumilihis papunta sa akin. Isa-isa, dahan-dahan. Ang kanilang mga ngiti lumalapad, nagiging hindi na pang tao. May mga labi na humahaba, ang mga gilagid na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng lampara. Wala ni isang salita, wala ni isang ingay. Tanging ang mabigat na hinga ng daang-daang tao ang bumabalot sa paligid. Para akong pinipiko ng libong mga matang hindi ko matakasan.
Para akong nahuhulog sa gitna ng isang bangungot na walang takas. Muling bumayo ang tambol. Isang beses, dalawa, tatlo, at pagkatapos, katahimikan. Ang mga matatanda, sabay-sabay na tumayo mula sa kanilang pagkakaluhod. Ang kanilang mga kamay ay nakataas. Parang may hinihingi sa kalangitan. Isa-isa silang bumaling. Dahan-dahan hanggang ang kanilang mga daliri sabay-sabay na nagturo sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto kong magsalita. Gusto kong sumigaw. Pero wala akong boses na lumalabas. Ang mga tao'y sabay-sabay nang ngumiti. At sa isang iglap, nagsigawan sila ng iisang salita. Alay. Ang dalawang bata na kanina nakaluhod sa banig ay dahan-dahang itinabi. Ang mga mata nila'y nakayuko at sa halip na sila, ako ang nakitang umangat bilang bagong handog ng baryo. Lumapit sa akin ang kaibigan kong nag-imbita. Nakangiti siya. Ngunit malamig ang kanyang mga mata. "Huwag ka nang lumaban," bulong niya. "Mas mabuting tanggapin mo." Napaatras ako. "Bakit ako?" nanginginig kong tanong. Ngunit walang sumagot. Sa halip, lumapit ang mga matatanda. Dahan-dahan. Parang mga aninong handang sumunggab. At sa gitna ng sigawan ng alay, ramdam kong wala na akong kawala. Habang nakaturo sa akin ang daang-daang daliri, pinilit kong lumapit sa gitna. Nanginginig ang tuhod ko. Pero mas nanaig ang kaba kaysa takot. "Pakiusap," sigaw ko. "Hindi ako taga rito. Bisita lang ako. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin." Ilang sandali tila natahimik ang lahat. Ngunit pagkatapos ng ilang pintig ng tambol, muling sumabog ang kanilang tinig. "Alay, alay, alay." "Kaibigan," lumingan ako sa nag-imbita sa akin. "Bakit mo ako dinala rito? Kaibigan ba ang turing mo sa akin?" Saglit siyang ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi ng isang kaibigan, kundi ng isang taong matagal nang may alam. "Maswerte ka," sagot niya. Malamig ang boses. "Ikaw ang napili ngayong taon. Hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataong maging alay." Nanlamig ang dugo ko. Sa halip na tulungan ako, siya mismo ang nagtulak sa akin sa bingit ng kamatayan. At sa sandaling iyon, sabay-sabay na gumalaw ang mga tao. Parang isang dagat na mga anino na unti-unting sumusulong papalapit sa akin. Doon ako tumakbo. Tumakbo ako ng walang direksyon. Ang sigaw ng mga tao ay nag-echo sa buong baryo. Ang mga paa ko'y halos madapa sa lupang basa ng pawis at dugo. Ang mga lamparay isa-isang nawala sa gilid ng kalsada habang mabilis akong dumaraan. Ngunit kahit saan ako lumiko, may mga aninong humaharang. Sa unang hakbang ng aking pagtakas, narinig ko ang kakaibang tunog sa likuran. Isang pagaspas ng pakpak. Malakas, mabigat, hindi paniki, kundi parang higanteng ibong gutom. Lumingon ako. At doon ko sila nakita. Ang ilan sa mga taga-baryo nagbago ng anyo. Ang kanilang balat nangingitim at kumikintab. Ang kanilang mga mata dilaw at pula, kumikislap sa dilim. Ang kanilang mga bibig bumuka ng malapad. Lumitaw ang matutulis na ngipin at mahabang dila na parang ahas. Isa ang lumipad mula sa bubungan. Bumagsak sa lupa sa harapan ko. Ang kanyang mga kuko'y mahaba, kumikislap sa ilalim ng buwan. Napaatras ako at muling tumakbo. Ang hininga ko'y humahabol, ngunit mas mabilis sila. Ang mga yabag nila'y nagiging sigaw ng lupa. Sa gilid ng daan,
Nakita ko ang isang matanda. Nakaluhod siya. Hawak ang kandila. At habang dumaraan ako, sinubukan kong sumigaw ng tulong. Ngunit sa halip na tulungan ako, ngumiti siya. At sa kanyang bibig, lumabas ang isang dila. Mahaba at dumampi sa lupa. Tumakbo ako palayo. Papasok sa kagubatan. Ngunit kahit sa loob ng mga puno, hindi ako ligtas. Sa itaas ng mga sanga, may mga aninong gumagalaw, sumusunod. Sa paligid, naririnig ko ang kanilang mga huni. Parang tawa na hindi tao. Parang iyak ng sanggol na binabaluktot ng gabi. Ang mga palad ko'y sugatan na sa kakadukwang sa mga damo. Ang hininga ko'y halos pumutok. Ngunit sa bawat segundo, mas lalo silang lumalapit. Minsan, naramdaman kong may kamay na humahawak sa aking balikat. Nang lumingon ako, isang babae na may mukhang nagbabago. Kalahati tao, kalahati halimaw. Agad kong siniko at tumakbo ulit. Halos hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang sigaw nila'y bumabalot sa buong kagubatan. At sa gitna ng aking pagtakbo, muling sumagi sa isip ko ang babala ng albularyo. May paraan para makaligtas. Pero kailangan mo maging matapang kaysa sa lahat ng dumaan dito bago ka. Ngunit paano? Sa gitna ng daang-daang halimaw na gutom, paano ako makakatakas? Sa gitna ng aking pagtakbo, halos mawalan na ako ng lakas. Ang mga aninong humahabol ay mas mabilis, mas mabigat. Nararamdaman ko na ang kanilang hininga sa aking batok. Ngunit bigla akong nadapa. Ang tuhod ko'y sugatan. At sa harap ko, isang kamay ang biglang lumapit. Isang matandang kamay, nanginginig ngunit matibay. Ang albularyo. Dito ka, mabilis! Hinila niya ako papasok sa isang maliit na lungga sa gilid ng kagubatan. Halos natatakpan ng mga ugat at damo. Doon, saglit akong nakahinga. Ang mga yabag ng mga halimaw ay dumaan. Parang hindi nila kami nakita. May oras ka pa, sabi ng matanda. Pawis na pawis. Pero tandaan mo, hindi sila titigil hanggat hindi ka nahuhuli. Ang pista ay hindi matatapos hanggat wala ang kanilang alay. Paano ko makakaligtas? Halos pabulong kong tanong. Tinidigan niya ako ng matagal bago sumagot. Kung kaya mong tumakbo palabas ng kagubatan bago sumikat ang araw, baka may pag-asa ka. Pero tandaan mo, kahit makalayo ka, dala mo na ang sumpa. Hindi ka na makakabalik sa dati. Bago ko pa siya nasagot, isang malakas na huni ang sumabog mula sa taas ng mga puno. Ang mga halimaw ay nakadama ng presensya namin. Tumakbo ka na! Sigaw ng albularyo. Muli akong kumaripas habang siya'y naiwan sa lungga. Ang huling nakita ko'y ang mga aninong bumagsak sa kanyang kinaroroonan at ang kanyang sigaw na nilamon ng dilim. Muli akong kumaripas matapos iwan ng albularyo. Ang dibdib ko'y humahabol sa hininga at bawat yapak ko'y parang hinahatak ng lupa. Ngunit kahit anong bilis, rinig ko pa rin ang mga halimaw na sumusunod. Sa itaas ng puno, may mga aninong nakasabit. Gumagapang na parang mga paniki. Ngunit kasing laki ng tao. Ang kanilang mga pakpak ay pumapadyak sa hangin. Ang kanilang mga huni nagiging sigaw ng mga hayop na sabik sa biktima. Sa kanan ko, may dumaan na isa. Mabilis. Parang hangin. Halos masagi ang balikat ko. Nang tumingin ako, nakita ko ang kanyang mukha. Kalahating tao, kalahating paniki. Nakangisi.
May laway na dumadaloy mula sa matutulis na ngipin. Napasigaw ako at tumakbo ng mabilis. Ngunit bawat puno, bawat ugat, bawat humaharang sa aking daan at sa bawat pagdapa, ramdam kong may kamay na halos sumusunggab sa akin. Minsan, naramdaman kong may malamig na hininga sa aking batok. Paglingon ko, wala. Pero mula sa dilim, lumabas ang isang dila, mahaba, pulang-pula, dumampi sa aking balikat. Napaiyak ako sa takot. Pilit kong sumigaw, ngunit ang boses ko'y nalunod sa sigaw ng kagubatan. Sa di kalayuan, may nakita akong bahagyang liwanag. Isang daan palabas, papunta sa kalsada ng bayan. Doon ako tumakbo. Buo ang pag-asang baka iyon ang aking kaligtasan. Ngunit habang papalapit ako, naramdaman kong mas lalo silang dumadami. Ang mga anino'y nagsasanib, ang mga sigaw ay lumalakas, at sa bawat hakbang ko, parang mismong kagubatan ay ayaw akong pakwalan. Habang patuloy akong tumatakbo, ramdam kong humihina na ang mga yabag sa aking likuran. Ang mga sigaw, tila lumalayo, hanggang sa isang iglap, katahimikan. Huminto ako saglit, hingal na hingal. Nakatayo sa gitna ng kalsadang mabato. Sa dulo nito, may ilaw. Ilaw ng poste. Tanda ng bayan. Salamat sa Diyos. Nakaligtas ako. Bulong ko. Halos maiyak sa ginhawa. Lumabas ako mula sa kagubatan. At sa unang pagkakataon, muli kong nakita ang kalsadang sementado at mga bahay na may bintanang nakasara. Wala ng banda. Wala ng sigawan. Wala nang nag-aabang. Pumara ako ng tricycle na nagkataong dumaan. Hindi ko alam kung saan ito galing, pero agad akong sumakay. "Saan tayo, boss?" tanong ng driver. "Kahit saan. Basta ilayo mo ako sa baryong iyon." Halos pasigaw kong sagot. At habang umaandar ang tricycle, unti-unting gumaan ang dibdib ko. Iniwan ko na ang sitio. Iniwan ko na ang bangungot. Pagdating ko sa syudad, halos mangyak-yak pa rin ako sa takot. Ilang araw akong hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga mukha ng mga taong nagbago ng anyo. Ang mga sigaw ng alay at ang mga matang kumikislap sa dilim. Ngunit pinilit kong magbalik sa normal. Nagtago ako sa isang inuupahang kwarto, malayo sa lahat. Sabi ko sa sarili ko, ligtas na ako, tapos na. Ngunit isang gabi, habang nakahiga ako, nakaramdam ako ng kakaiba. Isang matinding gutom. Hindi gutom sa kanin o ulam. Hindi gutom na kaya kong pawiin ng tubig o tinapay. Gutom sa dugo. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong mukha. Ngunit ang mga mata ko'y nagbabago. Kumikislap ng pula. Ang aking bibig, bumuka ng hindi ko sinasadya. At sa gilid ng aking mga ngipin, unti-unting sumusulpot ang mga pangil. Napasigaw ako, ngunit wala nang nakarinig. At sa dilim ng aking paligid, muli kong narinig ang mga tinig mula sa baryo, umaalingaw-ngaw sa aking ulo. Ang pista, nagsisimula pa lang.